Nananatili ko sa ating pananampalataya. Kumbaga, nung aking kabataan, wala po ako sa ating pananampalataya. Kumbaga, yung lola ko, pinaaya ako, pero wala po sa loob ko dahil kabataan nga po. Tapos, nung pumasok na ako sa pananampalataya, nakita ko ang mga pag-aaral, unti-unti po. Di po ba natatamnan tayo? Sino po ba lahat na nag-umpisa dito na marunong na? Di po ba? Unti-unti, natatamnan tayo ng mga pag-aaral ang nanggagaling sa Panginoon. At noong pong nasa kalagitnaan na ako, nasa active na ako, may binigay na pag-aaral ang Holy Spirit. Dito po sa sa Kawikaan 3:1 hanggang 3. Ito po ang nasasabi. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan. Kung hindi, kundi ingatan ang iyong puso ng aking utos. Sapagkat karamihan ng mga araw at taon ng buhay, kapayapaan ay idadagdag mo sa iyo. Huwag kang pabayaan at kaawaan at katotohanan. Itali mo sa palibot ng iyong leeg at igintal mo sa iyong puso. Yung po ang binigay ng pag-aaral. Siguro, nung aking kabataan, siguro 10 years before. Diba? 10 years before ang aking kabataan, yun po ang binigay. Ang mga pag-aaral na yun ay binigay ng Banal na Batlayan. Hanggang sa nanatili po ako sa ating pananampalataya. Hanggang nakarating po ako sa Macau. Diba? At hindi ko expect na aawak ako ng isang sentro doon po sa Kasladulo. Hindi ko expect, una, pangalawang Pangulo, hanggang laging Pangulo. Hindi ko hiningi sa Panginoon. Sabi nga po ng Panginoon sa akin, ng Banal na Batlaya, sa aming pagpupulong, sabi niya, binigay ko sa iyo ang iyong trabaho, anak, para lamang manatili ka sa lunduyan dito. Hindi po ba? Hindi po natin alam ang misteryo ng Panginoon. Kung ano ang purpose sa buhay natin. Kung ipigluwatige, ang tagal ko na po sa aming trabaho, isang karpati lang po, up to 21 years na. Di po ba? Kaya nga po siguro binibigyan ako ng Panginoon na manatili pa. Totoo isang minsan ayaw ko na. Gusto ko na pong umuwi. Tatapot. Wala po akong magagawa pag po ang Panginoon ang nagbigay ng utos sa atin. Di po ba? Pag ang Panginoon ang nagbigay po ng na kailangan po nating manatili, hindi po natin pwedeng baliin yun. Pero siguro, next year makikiusap na ako na pwede lang umuwi. Dahil po hindi po natin alam ang bukas. Di po ba? Po tayong gumawa sa ating tungkulin doon po sa ating bansa. Mas maraming trabaho doon. Kaya lang po hindi ko po maiwan. Di po ba? Pag yung alam mong iiwan mo na center, yung aslab ng lugod na alam mong hindi mo pwedeng maiwan, malaking konsensya po sa atin. Di po ba? Kung iiwan mo tapos paano kung hindi sila mag-grow, paano po yun? Di po ba? Yun po ang gusto kong hilingin sa Panginoon. Kaya nga po, mahal kong magulang at kapatid, sa ating pananampalataya, maging tapat po tayo sa ating tungkol. Yun po ang sekreto ko. Kahit kailan, hindi po ako humingi ng anumang bagay sa Panginoon. Hindi ako humingi ng anumang bagay na kailangan kong gamitin sa aking pagtatrabaho, sa aking buhay. Hindi po. Binibigay po niya. Hindi po ba? Ito po ang sekreto ng panahon. Bibigay po niya ang ating pangangailangan. Ano man po yan. Basta po ang sekreto. Maging tapat lang po tayo sa ating puso. Maging tapat lang tayo sa ating tungkulin. Di po ba? Minsan nga, doon sa Macau, maraming paanyaya. Sabi ko muna, uunahin ko ang pagsamba sa Panginoon. Ilang oras sila. Di po ba? Dahil yun po ang nakaset sa aking mind. Kung wala akong importanteng gagawin, yung pagsamba muna po. Kahit ano po yan, kahit anong pang okasyon yan, yun po ang aking uunahin. Kaya, mahal kong magulang at kapatid, sa kabila ng minsan na dumarating sa ating buhay. At di po ba, maraming dumarating na pagsubok sa ating buhay. Maraming dumarating na problema sa ating buhay. Sabi nga niya, bayaran po natin yan. Huwag po natin pansinin, huwag tayo pa-stress.
Ayahan mo po ang mga problema sa iyo at lalayasan mo. Diba? Ayahan mo yung stress na mag-stress sa iyo at lalayasan ka. Basta po, alam po natin ang ating patutunguhan na gumawa tayo sa ating tungkulin sa Panginoon. Kaya ilito lang po ang masasabi ko. Sana po tayo na nagsisimula na matagal na sa ating pananampalataya, kung hindi po nagbibigay ang ating mga kahilingan, sabi nga ng banal na bantaya kanina, suriin natin ang ating sarili. Suriin natin maraming pagkukulang pa sa ating sarili. Ang mga gawang mabuti at katapatan sa ating puso. Yun po ang hinihingi ng Panginoon. Maging tapat po tayo sa ating tungkulin. Diba ba? Gumawa tayo ng mga bagay na nararapat sa ating sa Panginoon. Sabi nga ng ating pananampalataya, ang walang gawang mabuti, wala akong kaligtas. Kaya nga po dapat, ibigay po natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Lalo na po sa araw ng Sabat. Kung may okasyon man o birthday, unahin po natin ang ating Panginoon. Mahal kong magulang at kapatid, dahil walang imposible po. Dahil marami na po akong napatutukan. Kung hindi man tayo, kung pangangailangan pa tayo, ibigay po ng Panginoon. Maraming bibigay ng Panginoon sa atin basta gumawa po tayo sa atin. Tuloy po, maraming salamat at sasamantalayin ko na ang pagkakataon. Nagkikita po na ako sa aming pasasalamat sa November 10. 25 years anniversary po. Asahan po kayo sa aming pasasalamat at sana nandun po kayo. Para po, marami po kaming bisita. Mayroon sa Canada, USA, sa Pilipinas. Marami pong pupunta. Kaya dapat nandun po. Marami din kami pong pupunta. At pangasahin na lang po yung intindihin. Kami na pong bahala sa pagkain. Kaya maraming salamat po sa pag-imbita. Aray ko. Kaya lang po, bawal pong mag-sharon doon sa amin. Okay lang po. Sinaron Basta na po, eh. ang advice ko lang po pag pupunta kayo doon sa aming pasasalamat, huwag na po kayong mag-dinner before the day. Breakfast. At breakfast po, wag na rin po, mga kape na lang para masulit po ang pagkain. Maglagyanan. Buffet ito dam. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat, mahal kong magulang at kapatid. Manatili po tayo sa ating paggawa sa ating tungkulin. At ang Panginoon po, alam po niya ang nasa ating puso at kaisipan. Lugi nga ka na yun, ni bisita yun. Dahil lahat hindi po natin alam Buffet. kung hanggang kailan po tayo. Nakusi. Marami na po ang mga Yun nga po. God at ang buhay natin, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. Mas mabuti po kung tayo na gumagawa sa ating tungkulin. Yes. Muli po, maraming salamat at happy anniversary po mula po Macau chapter at bumabati po kami. Maraming salamat. Muli sa Diyos.